Sa isang press conference kaso sa Iloilo City noong ika-8 ng Pebrero, sinabi ni Chinese Consul General to Cebu Zhang Shen na illegal, null at void ang naturang ruling ng Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands at kailanman ay hindi umano ito kikilalanin ng China. Tinutulan ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang umano'y misrepresentation ng katotohanan ng Chinese consul kaugnay sa 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa malawakang claims ng China sa pinagtatalunang karagatan kabilang ang West Philippine Sea. Giit ng DFA na dapat respetuhin ng China ang desisyon ng tribunal kung saan pinagtibay nito ang sovereign rights ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at idineklarang iligal ang expansive territorial claims ng China sa disputed waters. Saad pa ng ahensya na ang Pilipinas at China ay kapwa-partido sa United Nations Convention on the Law of the Sea kaya't patuloy aniya ang kanilang panawagan sa China na kumilos ng responsable at sumunod sa mga obligasyon nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Eto mga sangkay, medyo nagulat lamang po ako sa balita na ang mga Chinese mukhang hindi na po nanggugulo sa West Philippine Sea. Hindi na po nakitaan ng matinding aksyon mga sangkay. At wala na pong pambubuli na ginawa. Well, tingnan po natin kung gaano katotoo ito. Ayon po dito, Chinese vessels hindi namataan sa Ruzul Reef nang magsagawa ang Philippines ng resupply mission. Good news ito mga sangkay kung ganun. Makatagumpay na nakapagsagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR sa mga Pilipinong mangingisda sa Iroquois o Rosal Reef na nasa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, wala silang namataang Chinese vessels na umaligid sa lugar nang magsagawa sila ng misyon noong February 5. Hindi rin umano nakatanggap ng radio challenges ang eroplano na nagbigay ng air cover sa grupo. Uy, grabe, no? Kadalasan kasi dyan mga sangkay, kapag may mga ganyang aktibidad ang mga Pilipino, yung PCG natin, meron po kaagad radio challenge galing po sa China. Lagi po kaagad sila hinaharang, sinasabihan sila na nasa lugar kayo ng China. Pumasok na kayo sa lugar ng China kahit nasa loob naman ng Philippine Exclusive Economic Zone. Pero ngayon mga sangkay, naiiba po yung drama dyan sa West Philippine Sea. At hindi lamang po yan mga sangkay. Mamaya, ipapakita ko pa sa inyo ang ibang balita tungkol dyan. Nasa 16 na Filipino boats sa lugar ang nahatira ng BIFAR ng pagkain, krudo at iba pang supply. Di ba nga mga sangkay, nakaraan lamang nitong December po ata yun, namigay po ng maraming mga regalo mula po sa ating pamahalaan. Kaya nga lang, hindi po naging madali ang kanilang ginawa. Dahil sinundan po sila, pinalibutan pa po sila ng mga yung puwersa po mismo ng China, mga barko ng China. Kaya naman, kumaga nagulat lamang po tayo, ano bang nangyayari? Meron bang usapang nagaganap ngayon sa pagitan po ng Philippine government, sa pangunguna po ni Bongbong Marcos at sa China? Nakakagulat Parang nakakapanibago kasi ang China, madalas naman po talaga nambubuli, madalas nire-radio challenge po yung mga Pilipino dyan. But this time, naiiba po yung kwento. Ito pa, mga sangkay, balita mula po sa TV5. Lalo pang pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang kooperasyon matapos ang matagumpay na maritime activities sa West Philippine Sea. Ito nagkaroon yung Pilipinas at US or Amerika ng maritime cooperation or joint patrol or joint military exercise dyan sa West Philippine Sea. Ang tanong, ang China ba ay nandun? Kasi last time, mga sangkay, na ginawa po ito ng Amerika at Pilipinas, may mga malalaking barko or mga warship ng China ang umaaligid. But this time, nandun ba yung China? Hindi naman hinarang ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Rosal Reef na sakop ng ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sabay na naglayag ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at USS Gabriel Giffords ng US Navy kahapon. Nagsagawa sila ng advanced planning at maritime communication operations sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng Joint Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command para mas lalong mapahusay ang interoperability at
kooperasyon ng dalawang bansa. Okay, nakaraan mga sangkay, ang ganitong hitsura na paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Amerika, sinundan po sila ng China, mga malalaking barko po na nakapaligid. Na do medyo malayo pero kitang-kita pa rin po sa camera. But this time, naiiba po ang kwento mga sangkay. Ayon sa AFP, pagpapakita ito ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang tinitest natin dito yung mga communications natin, photo operations natin, mga gano'n, no? So, yung demonstratement is our commitment to a open Indo-Pacific. So, ang pinasponsor nito, closer cooperation between different armed forces. Nasubok din ang kasanayan ng Philippine Navy sa paggamit ng maneuvering board, communication exercise at division tactics. Wala pa tayong naririnig no na sasabihin ng nagbabalita na habang, kasi last time ganun ang nangyayari, habang nagsasagawa sila ng military exercise dyan sa West Philippine Sea, ay kitang-kita naman ang mga malalaking barko ng China na umaaligid. But this time mga sangkay, mukhang positibo po ang ginawa ng Pilipinas at Amerika. Nasaan na nga ba ang China? Mukhang good news po ito kung totoo man na mayroon pong nagaganap mga sangkay na usapan, mukhang wala pong nakita tayong mga dito, maaligid na Chinese vessels, mga barko ng China. Nilinaw naman ng AFP na hindi ito paninindak sa China, kundi isa lang regular na aktibidad ng Amerika at Pilipinas. Nitong Lunes lang nang matagumpay na naisagawa ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Rosal Reef. Isa po ito sa matagumpay mga sangkay. Kanina, naipakita na po natin yan na itong resupply mission activity nila ng Pilipinas successful. Wala pong nangharang, wala pong problema. Talagang maaliwalas lamang na naihatid po yung supply sa mga mangingisda. Sa West Philippine Sea, aabot sa 30 tonelada ng diesel, gamot, tubig at pagkain, lula ng BRP Dato Sanday, ang naipamahagi sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi tulad sa mga nakaraang resupply mission, walang namataang Chinese vessels o maritime militia. Ate, diba? Nakikipagpatintero talaga yung Pilipinas dyan. Nakikipag-anuhan talaga, balyahan. Every time na mayroong resupply mission, lagi pong sinusundan ng mga barko ng China. But this time, hindi po. So, medyo nakakapagtaka lang, mga sangkay. Ano ba ang mayroon? Mayroon bang usapang nagaganap ang Pilipinas at China? Wala rin kahit anong radio challenge. Umaasang AFP na magtutuloy-tuloy na ang tahimik at maayos na resupply missions sa ating teritoryo. We cannot be speculative. We can only speak on the side of the AFP. But it is a regular thing that we conduct. And we will make sure that if we successfully rotate and resupply our troops in order to provide for their welfare. Nagbabalita Okay. So, ayan, mga sangkay. Anong sa tingin nyo? Ano ba ang nangyayari, no? Nakakagulat Parang mayroong himalang nagaganap doon sa West Philippine Sea. Ang bihira. Nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang nakakalam sa balitang ito.